Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako pala si Binibining Laika Mayding Storco. At ako ang magiging guro niyo sa araw na ito. At inaanyayahan po ang lahat na magsi kayo para sa ating panalangin. At sabayan ang ating musika sa pagkanta. At meron naman itong video na kailangan nyo sundin. Maliwanag po ba? Ayan, dapat lahat ay sumayaw para sa ating exercise. Let's speak of community. It's me, it's me, it's me who builds community. It's me, it's me, it's me who builds community. It's me who builds community. La la la. Roll over the ocean, roll over the sea. Roll over the ocean, roll over the ocean, roll over the sea. So ayan, at pwede na kayo maupo at pakiayos na inyong mga upuan at ang inyong mga sarili. Tapos na ba? At sa ulit, magandang araw sa inyong lahat. At ako pala si Binibining Laika Mayding Storco. At bago tayo dumako sa ating bagong paksang pag-aaralan sa araw na ito, ay gusto ko munang malaman kung sino bang lumiban sa araw na ito. Meron ba? Binibining Secretary? Wala. Kung wala, ay palakpakan natin ang ating mga sarili. Dahil walang lumiban sa araw na ito, class. Ngayon ay bago tayo magkaroon ng panibagong paksang pag-aaralan, ay magkakaroon mo tayo ng pagbalik-aral o balik-tanaw kung ano yung mga tinalakay natin noong nakaraan. Sige, Binibining Kapal. Tama, tungkol sa ikagitang pagtuturo. Meron pa ba kayong mga katanungan hinggil doon? Kung wala na, ay dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Kung saan ay meron ako dito ipapakita sa inyo. At gusto ko ay meron sa inyo na magkumula kung ano ito. Una, sa tingin ninyo, ano ito? Yes, Ginoong Agunot. Tama, isa itong libro. Pangalawa, yes, feeding Pitruna. Tama, handouts. Sa tingin niyo, class, ang dalawang ito ay ano nga kaya ang kaugnayan sa ating panibagong paksang pag-aaralan sa araw na ito? Sige, Binibining dito. Tama, ito ay mga kagamitan na ginagamit sa paaralan. Dahil, class, ang ating panibagong paksang pag-aaralan ay tungkol sa, handa na ba kayong malaman kung ano ito? So ngayon ay magpatungo tayo. Ito ay basahin lahat, ibasa. Mga uri ng kagamitang pagtuturo. Ang kagamitang pagtuturo, class, kanina meron akong binigay sa inyo na dalawang kagamitan ng pagtuturo. Ito ang mga kagamitang mahalaga sa ating pagtuturo. Kaya ngayon, sa araw ito ay alamin natin ang iba't ibang uri ng kagamitan ng pagtuturo. Handa na ba kayo? Bago yan ay meron tayong mga layunin na kailangan natin makamit. Pakibasa ng ating unang layunin. Nalalaman ang iba pang uri ng kagamitang pagtuturo. Nakilala ng kagamitang pagtuturo.
at naipapakita ang kalagahan ng mga kagamitan. Yan ang ating mga layunin na kailangan natin makamit, class. Sa unang kagamitan o uri ng kagamitan ng pampagtuturo, class, ay una na dito ang batayang aklat. Kanina ay meron akong ibinigay na isang halimbawa ng batayang aklat. Sa tingin niyo, bakit mahalaga kaya ang batayang aklat? Pakibasa ng ating definisyon. Isang masistemang pagsasaayos ng paksang aralin para sa isang tiyak na asignatura at antas. Alam natin na sa pagtuturo, class, ay hindi magiging makabuluhan ang ating pampagtuturo o pagtuturo kung wala itong batayang aklat. Dahil ang batayang aklat ay naglalaman ng mga impormasyon na ating ituturo sa mga bata o ituturo natin sa mga mag-aaral o estudyante na kung saan ay napakahalaga ng batayang aklat. Dahil sa pagtuturo, hindi ito basta lang ituro mo kung ano yung nalalaman mo, kung hindi kailangan ito ng batayang aklat. Kaya napakahalaga, class, ng batayang aklat na ating ginagamit sa pagtuturo. Maliwanag ko ba? So ayan, dumako na tayo sa pangalawang uri ng kagamitang pampagtuturo. Pangalawa ay makibasa, manual ng guro. Sa tingin niyo, bakit kaya mahalaga ang manual ng guro? Bago yan, makibasa ng ating definisyon. Kalipunan ng mga aralin na nakakaayos-ayos sa layunin at mga mungkahing para sa strategiya kung paano ito ituturo sa mga mag-aaral. Ibig sabihin, ang manual ng group class ay napakahalaga kung paano niya ibabahagi sa kanyang mga estudyante o mag-aaral ang kanyang mga nais ituturo. Kaya napakahalaga din ang manual ng isang guro. Lalo-lalo na sa atin, bilang isang guro sa kasalukuyan ay napakahalaga na meron tayo isang uri ng kagamitan ng pagtuturo. Isa na dito ang manual ng guro upang meron kang direksyon sa inyong pagtuturo. Maliwanag ko ba? Ngayon ay dadako na tayo sa ating pangatlong kagamitan, ang syllabus. Alam ko lahat sa atin ay alam na kung ano yung syllabus. Kung sa kolehiyo, ito ay tinatawag na syllabus. Kung sa senior high o junior high school, ito ay tinatawag na lesson plan. Pakibasa ng ating syllabus, isang balangkas ng mga layuning paksang aralin na nakukuha ng isang particular na gusto o asignatura na kaayos ang sunod-sunod ayon sa kinabibilangang unit at ilalaan para sa isang markahan o semester. Ibig sabihin ng syllabus, ito yung basihan o pamamaraan upang mas magiging epektibo ang pagtuturo. Alam natin na ang syllabus, ito yung kaluluwa ng pagtuturo dahil kung wala ang syllabus, class, ay magiging hindi makabuluhan ang pagtuturo dahil ang syllabus, ito yung basihan mo kung ikaw ay magtuturo dahil dito nakalagay lahat ng mga layunin, paksang aralin, pamamaraan, evaluasyon at takdang aralin. Lahat ng mga bagay na iyong ituturo sa inyong pagtuturo ay nakakaloob na sa syllabus. Nagkakaintindihan po ba? Kung tinatawag natin sa iba ay blueprint or lesson plan. Maliwanag po ba? So ayan, dadako na tayo sa susunod na uri. Ito ay ang banghay aralin. Dahil nga tinalakay na natin kanina ang syllabus. Ang syllabus ay magkakatulad lang sa banghay aralin, ngunit magkaiba lang sila kung ano yung mga pagkasunod-sunod o nilalaman ng isang sulatin. So, ang banghay aralin, alam natin, ito ay tinatawag sa Ingles na lesson plan, na kung saan ito ay nagbibigay ng isang guro, ng isang magandang pagtuturo o pagtuturo sa isang leksyon dahil dito nakalagay lahat ng impormasyon, kagamitan at strategiya kung ano nga ba ang strategiya o mamaraan ng iyong pagtuturo dahil ang banghay aralin, class, ay napakahalaga sa pagtuturo dahil ang banghay aralin ito ay naging daan upang mas magiging epektibo ang iyong pagtuturo. Kaya sa pagtuturo, napakahalaga rin ang isang uri ng kagamitan, ang banghay aralin o kanina ang syllabus. Ngayon, dumako tayo sa iba pang uri ng kagamitan, class. Workbook. Alam natin na ang workbook ay napakahalaga din sa pagtuturo dahil dito, makibasa lahat ng ating definisyon, kinapapalooban ng mga gawaing pagsasanay ng mga mag-aaral, kaugnay na tinatalakay mula sa textbook. Workbook ay meron din itong kaugnayan sa batayang aklat. Ngunit, mas marami talagang kaalaman ng batayang aklat kaysa workbook. Ang workbook ay maaaring meron itong limitadong informasyon lamang. Ngunit, dahil sa workbook ay meron talagang basihan ng isang guro kung ano yung ipapagawa niya sa kanyang mga mag-aaral. Ang workbook ay kadalasan ibinibigay din ng mga mag-aaral upang meron silang ginagawa o meron silang mga takdang aralin o meron silang gagawin sa pamamagitan ng pagtuturo o sa pagtuturo mo sa araw-araw. Kung minsan ay binibigay ang workbook
O minsan din ito ay ginagawang takdang aralin lamang. Maliwanag po ba? Susunod na uri class ay ang kopya ng balangkas, kung saan ito ay dagdag na sipi ng mga binabalangkas na aralin. Ito ang ginagamit na bagay sa pagpaplano at pagbubuo ng araling tatalakayin. Kopya ng balangkas class ay kadalasan kapag gumagawa ka ng isang aralin o paksang tatalakayin, di ba meron ka ng lesson plan, banghay aralin o salapos. Ang kopya ng balangkas, ito rin ang magiging kapag ikaw ay nagtuturo, napakahalaga ng kopya ng balangkas upang magkaroon ka ng direksyon kapag ikaw na ay nagtuturo o nag-demonstrate. Kung meron ka demonstration o nagkakaroon ka talaga ng pagtuturo sa isang classroom na kung saan ang kopya ng balangkas ito ay magiging guide mo o direksyon sa iyong pagtuturo. Kaya napakahalaga rin sa pagtuturo class ang kopya ng balangkas. Dapat alam niyo kung ano ang mga iba't ibang uri ng kagamitang pagtuturo para magamit niyo ito sa pagtuturo at sa darating pang mga demonstration o ano pang pag-aaral na inyong ginagawa. Ngayon ay susunod na tayo sa handouts. Ito yung kadalasan class sa pagtuturo. Napakahalaga ang handouts dahil makibasa muna sa ating definition. Sinasaliksik at pinagyamang paksa, madalas inahanda ng isang tagapagsalita para sa kanyang tagapakinig. Nababalikan ang basahin ng guro para sa ikalilinaw ng isang paksa. Di ba kadalasan pag merong tinatalakay ang isang guro, ay binibigyan tayo ng handouts, tama po ba? Sa pamamagitan ng handouts, minsan pauna itong binibigay, minsan din ay huling binibigay. Dahil sa handouts, nagkakaroon tayo ng ideya kung ano nga ba ang tatalakayin, kung ano nga ba ulit ang tatalakayin sa susunod na pagkikita. Dahil ang handouts, ito yung magiging guide natin na hindi lang sa pag-discussion o pagtuturo natin malalaman kung ano nga ba ang mga itinuturo na informasyon ng ating mga guro, kundi sa pamamagitan ng handouts, makuha tayo ng mga ideya at informasyon. Sa pamamagitan din ng handouts, kapag magkakaroon ng isang takdang aralin, pagsusulit sa susunod na pagkikita, ang handouts ay talagang magagamit din sa mga mag-aaral upang sila ay magkakaroon ng mga informasyon na kailangan nilang gawin. Kaya dumako na tayo sa susunod na uri ng kagamitan class, ang pamphlet, supplemental o magazine na babasahin. Alam ko lahat ay familiar na sa ganito dahil ito ay mga set ng informasyon mula sa iba't ibang materialis na itinagdag sa tinatalakay na aralin. Minsan ay sa pagtuturo ay kadalasan lang itong ginagamit ang babasahin o magazine. Kapag merong mga issue na kaganapan tungkol sa iyong paksa, minsan ginagamit ang magazine upang magkakaroon kayo ng ideya, lalong-lalo na pag ang inyong paksang aralin na nilalakay ang tungkol sa mga artikulo, magazines, o yung mga tabloid na ating binabasa sa atin. Meron din sa library noon, usong-uso pa ang magazine class na kung saan ito rin ay napakahalaga rin sa isang uri ng kagamitang pampagtuturo dahil nagagamit na rito isang basihan na makakuha tayo ng ideya at informasyon sa ating pagtuturo. Maliwanag po ba? Ayan. Dumako na tayo sa iba pang uri class, pakibasa, binibining balasabas, o artikulo. Familiar pang lahat sa artikulo? Ayan, naglalaman ng iba't ibang paksa na kung saan artikulo, ito yung nakapaloob na sa isang magazine. Ang artikulo, ito yung mga issue o impormasyong nagaganap sa ating panlipunan. Hindi lamang sa panlipunan, sa paaralan, komunidad, international, o local, marami pang iba. Dahil maraming mga artikulo na nagagamit natin sa ating pagtuturo. Dahil sa artikulo in classes, nagkakaroon tayo ng mga kaalaman, impormasyon, o halimbawa ng isang balita. So, meron yung mga artikulo na ginagamit. Ang artikulo rin ay napakahalaga upang makakalap tayo ng iba pang informasyon. So, mahalaga ito sa ating pagtuturo o pagtuturo class. Naintindihan lang ba kung anong artikulo? Kung ngayon ay dadako na tayo sa iba pang uri ng kagamitan ng pagtuturo o pagtuturo. Ayan, pahalagan. Pakibasa lahat ng pahayagan, naglalaman ng mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ginagamit na batayan at pantulong bilang suportang impormasyon kaugnay sa aralin. Kaya napakahalaga din ng pahayagan class upang magkaroon tayo ng iba pang impormasyon, hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa iba pa o labas ng ating bansa. Nagkakaroon tayo ng impormasyon o ideya at kaalaman sa mga isyo na nagaganap dito sa ating bansa at sa labas ng bansa sa pamamagitan ng pahayagan. Kanina merong artikulo specific lang yun kung saan ang artikulo ay nakapapaloob sa magazines or nakapapaloob siya sa pahayagan.
Ang magazines ay minsan ginagamit lang ito kung meron itong mga pang-advertisement na mga kagamitan na nais natin na i-print. Yun ay ginagamit ang magazine. At sa pahayagan, ito yung mga artikulo kung saan nakapalagay lahat ng mga paksa, issue, tulad ng news article, teacher article, editorial, column article, at marami pang iba. Dito naman tayo sa iba pang uri class, ang journal. Alam ko lahat ay pamilyar tungkol sa uri na ito. Pakiba sa lahat, isang balangkas na CV na kinalabasan ng isang pananaliksik, may journal, CBDC na journal sa arkitektura. Lahat ay alam na talaga kung ano ang journal. Sa pagtuturo class, napakahalaga niya ang journal kung saan ang isang guro o mag-aaral ay isinusulat kung ano nga ba ang ilang natutunan kung sa mag-aaral. Kung sa guro naman, pwede niya isusulat kung ano nga ba ang dapat niyang ituturo sa kanyang pag-aaral o sa kanyang pagtuturo. Kung saan ang journal ay nakatulong rin upang mabigyan siya ng mas kabuluhan at magkakaroon siya ng ideya kung ano nga ba yung pagkakasunod-sunod na kanyang ginagawa o pangyayari, pwede niya isulat sa isang journal. Ito ay isang uri ng kagamitan ng pagtuturo. Ngayon, dumako na tayo sa iba pang uri ng kagamitan class. Ito ay ang module. Alam ko na lahat ay alam kung ano ang module dahil noong ang nakaraang taon ay module learning ang ating ginagawa kung saan meron lang tayong mga papel o mga module na ipinapadala ng guro kung saan doon sa senior high school ay gumagamit tayo ng modular learning na kung saan sa pamamagitan ng module na kahit walang face-to-face na pag-aaral, ay meron pa rin tayong natutunan sa pamamagitan ng module. Dahil doon nakasulat lahat ng informasyon, ideya, at mga aktibidades o gawain na dapat natin gawin. Tama po ba? So, ayan. Yan ang isang uri din ng kagamitan, ang module. So, dito naman tayo sa iba pa. Patnubay sa gawain pang mag-aaral. Iba sa lahat, ito ay set ng mga panuto at tanong na makakatulong sa pagtatalakay ng mga bagong aralin. Pag sinabi natin patnubay sa gawain ng pang mag-aaral class, ito ay nagaganap kung saan sa pamamagitan ng pagtuturo, ito ay nasa paglalahad kung saan ang mga mag-aaral ay napakahalaga na magtanong ng guro upang masagot ng guro kung ano nga ba ang iba pa nilang hindi naintindihan sa pagtuturo kung sa tinatalakay ng isang guro. Nagkakaintindihan po ba? Baliwanag ba? Kung ngayon ay dumako na tayo sa iba pang uri ng kagamitang pagtuturo class. Pagsusulit. Sa tingin niyo, mahalaga ba ang pagsusulit? Oo, mahalaga dahil dito sa pamamagitan ng pagsusulit ay nasusukat ng guro ang mga kaalaman o ideya ng mga estudyante kung saan ito ay kagamitan sumusukat kung gaano nagtuna ng isang mag-aaral ang paksang tinatalakay ng isang guro. Kaya sa pamamagitan ng pagsusulit, dito natin nasusukat kung sino nga ba ang merong natutunan o sino ba yung hindi pa masyadong natututo sa pagtuturo. Maliwanag po ba? Ayan. Dumako na tayo sa iba pa. Ito ay panghuling uri ng kagamitan ng pagtuturo class. Ang talakayan ng espesifikasyon, ito ay paghanda ng mga guro ng pagsusulit na makikita ang lawak ng nilalaman bilang item at uri ng pagsusulit gawain na kung saan ito yung magiging basihan ng isang guro sa kanyang pagsusulit. Dahil dito niya malalaman kung gaano nga ba ka-epektibo ang kanyang pagtuturo, kung naiintindihan nga ba ito ng mga mag-aaral, mga estudyante. Sa pamamagitan ng uring kagamitan na ito ay nasusukat kung alin nga ba sa kanyang pagtuturo ang dapat niyang ibahagi ulit o ano ba yung dapat mas i-improve o kailangan pang ituro at hindi na ituro ng isang guro. Maliwanag po ba? So, hindi lang yan ang mga kagamitang pagtuturo. Maraming pang iba. At yan lang ang ating tatalakayin sa araw na ito, class. Naintindihan ba ng lahat? Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ipapanghatiin ko kayo sa dalawa. Dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Baliwanag po ba? So, ito yung gagawin nyo. Pagibasa ng panuto na kung saan ay magsagawa kayo ng isang malikhaing presentasyon tungkol sa kahalagahan ng mga kagamitan ng uri ng kagamitan ng pagtuturo. So, nakadepende kung ano yung gusto nyo. Maliwanag po ba? Nakadepende kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo bang magsasalula? Magkakaroon kayo ng pagkanta, pagsayaw, o pagtutula, sabayang pagbigkas? Nakadepende kung ano yung gusto nyo. Maliwanag po ba? Ito ang inyong magiging pamantayan sa inyong gawain. So, pagiging malikhain, ang 60%, pagkakaisa 40% at kabungan class, meron kayo makukuha
100 porsyento. Nagkakaintindihan ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Nagsisimula na? Ayan, tapos na. Ngayon ay makinig lahat dahil tutunghayan natin ang presentasyon ng unang grupo. Ayan, napakagaling ng unang grupo class. Bigyan natin ng 5 palakpak at sabihin magaling. Magaling. Ngayon ay tunghayan naman natin ang pangalawang grupo class. Ayan, napakagaling din. Hindi nagpakatalo. Ayan, bibigyan natin ng napakagaling lang. 5 palakpak at sabihin napakagaling. Napakagaling. Yan. Handa na ba kayong malaman kung ano nga ba ang magiging puntos ni class? Ayan. So sa unang grupo ay meron yung natatnay sa unang grupo ay nakakakuha ng 75% dahil sa pagkakaisa ay merong hindi tumutulong. Kaya nabawasan ang kanilang puntos. Ngunit sa pagiging malikhain ay nakakuha kayo ng perfect. At ngayon ay nakakuha kayo ng buwang 75%. Dito naman tayo sa pangalawang grupo na kung saan hindi rin ang papatalo, kung saan mga sa nakuha sa 76 na puntos dahil nakagaling nila, no? Ngunit sa pagkakaisa ay meron din tumatawa, kaya nabawasan rin ang puntos. Kaya sa susunod, kapag meron kayong mga pagkakagawain na kailangan lahat ay magtutulungan sa ating mga gawain. Kaya ngayon ay nandito na ba lahat? Nag-iisa na ba lahat ng kagrupo? Kung gayon ay handa na bang lahat para sa ating katanungan? Wala na ba kayong mga katanungan o klarifikasyon sa ating paksa? Kung wala na ay ako ang magtatanong sa inyo lahat. Yes, baby, Kabwal? Ano ang uri ng kagamitan na ginagamit ng isang guro kapag ito ay nagtuturo? Isa sa pinakamahalaga. Tama, isang lesson plan o pwede rin syllabus. Ngayon ay bakit mahalaga ang mga uri ng kagamitan ng pagtuturo class? Yes, binibining dito. Tama, bigyan natin ng magaling class si binibining dito. Napakagaling. Ngayon, bilang isang estudyante o guro sa kasalukuyan, bakit mahalaga ang mga kagamitan nito na malaman natin sa ating pagtuturo? Sige, binibining Yako. Tama. Sa pagtuturo class, kailangan din natin ng mga kagamitan upang mas maging epektibo ang ating pagtuturo. Sa pamamagitan ng kagamitan ng pagtuturo class, mas nagiging epektibo at mas nagiging madali ang ating pagtuturo dahil sa kalamitan o uri ng kalamitan ng ito yung nagbibigay sa atin ng mas kabuluhan o epektibong pagtuturo. Dahil nakatulong ito upang paunlarin ang ating pagtuturo o pagbibigay ng ideya at informasyon sa ating mag-aaral. Nagkakaintindihan po ba? Meron ka bang mga katanungan? Klarifikasyon? Kung wala na ay kumuha ng isang buong papel. Dahil basahin ang ating panuto, pumili ng isang kagamitan ng pagtuturo at isulat sa isang buong papel kung bakit mahalaga ang uri ng kagamitang pagtuturo. Meron itong katumbas na 100% o 100 puntos class. So kaya bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Simulan nyo na. Ayan, tapos na bang lahat? Kung tapos na ipasa dito sa harapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam ko na lahat ay nakasagot. Nakasagot bang lahat? Itaas ang kamay. O, ayan, nakasagot ang lahat. So ngayon ay kumuha ng inyong mga kwaderno para sa inyong takdang aralin. Dahil sa susunod ay meron naman tayong panibagong paksang pag-aaralan class bago tayo magkakaroon ng isang buong malaking pagsusulit. Ngayon, mag-ibasa ng ating takdang aralin. Magsa-isip tungkol sa ating susunod na paksang pag-aaralan. Tungkol sa iba't ibang elemento sa paghahanda ng kagamitang pagtuturo. Ngayon, tinalakay natin ang mga uri ng kagamitan. Sa susunod ay tatalakayin natin ang mga elemento ng kagamitan ng pagtuturo. Maliwanag ba, class? So, ayan. Nasulat na ba niyo ang mga takdang aralin? Kung wala ng class, maraming salamat at magsitayo ang lahat para sa ating panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. So ulit, ako si Divining Laika May Di Experto. Paalam sa inyong lahat. Paalam, mga mag-aaral.